What's up mga kapasyon, mga kaludes, mga ka-GR6. Magandang hapon po sa inyo lahat. So bago ang lahat, tayo nagpapasalamat kay God na binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-video ngayong araw na to. So ito na mga paps, alam ko marami na nag-aabang nito. Ito na yung final na to. Ito yung digital gauge na inaabangan nyo mga paps. Marami nangungulit sa akin. So pasensya na, at ngayon ko lang nagawa ng video. At alam niyo naman kung anong reason ko kung bakit ko siya ngayon ko lang ginawa ng video, dahil gusto ko maging safe yung tutorial na to, maging safe tayo sa pagwawiring kasi tinetesting ko muna yan. So kung dapat pa talaga ilagay itong ganitong accessories, so ngayon na testing ko na, gagawa na natin ng video ito mga paps, no? So bago ang lahat, no Lord, mga paps, maraming salamat sa mga subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo sa lahat sa pagtitiwala nyo sa channel ko. So lalong lalo na sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you sa inyo. Dahil sa inyo, sa panonood nyo, mas marami tayong video magagawa, mga DIY na gagawin natin, no? Tutorial. So mas marami akong gustong gawin mga paps, sa hindi lang sa pagtuturo, sa pag-ayos ng motor. At sana sa pamamagitan nyo, sa support nyo, marami tayong magagawa yung mga paps. So bago tayo magsimula mga paps, ano muna natin, shoutout natin yung dalawang nagpapa-shoutout. Si Danem Olit Paps, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa tiwala mo, support mo sa channel ko. Kay MJ Mendoza, shoutout sa'yo Paps. Maraming salamat po sa inyo lahat, lalo na yung mga nanonood. Malaking tulong kayo para mag-grow yung aking channel, at marami tayong magawang tutorial, no? At lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay kayo sa channel, dahil natutulungan yung mag-grow yung channel ko. So mas marami tayong matutulungan kapag dahil sa support nyo. Kaya mga paps, so alam ko ito na mga paps, alam kong excited na kayo na panoorin tong tutorial na to, no? Digital gauge, no? Kaya lang mga paps, ulit ko, ingat sa pagwawiring mga paps, ha. Panoorin na maigi yung tutorial ko para maiwasan ang problema sa wirings. Okay mga paps, ingat sa pagwawiring. Okay, tara, simulan natin to. Bye bye. Okay mga paps, papakita ko na sa inyo, no, ginawa kong extension na reset button, kasi hindi natin magamit tong hindi natin ma-press yung reset button na nandito sa pinakababa ng digital, kasi nga nasa loob siya. So para magamit natin yung other features ng digital gauge na to, kailangan natin magkabit ng reset button. Itong reset button na to pang passing light. So same function lang sila nito, function. Kaya mapapansin nyo mga paps, hindi ko na siya tinanggal, nag-extension na lang ako, nagtap ako ng wirings dito. Ito mga paps. So dito mga paps, no, sa pagtatap ng wire dito, ingat kayo mga paps, kasi very sensitive yung wirings na to. So pwede nyo kasi maputol, katulad na nangyari sa akin, naputol ko. So ang ginawa ko, dahil sa naputol siya, nagduktong lang ako, pinagduktong ko ng wireless, tsaka yan, hininang ko. Mas advisable hinangin nyo mga paps. So inuulit ko mga paps, ingat lang tayo sa pagkakalas ng digital gauge na to, para hindi masayang yung pyesa. Tsaka nga pala mga paps, no? So sa pagtatap naman nito mga paps, tandaan nyo lang mga paps, ayan yung dalawang wire na yan, makikita itong dalawang wire na yan nandito sa tabi na yan. Tandaan nyo lang yung posisyon mga paps. Yung ginawa nating reset button,
Kahit saan mo siya itap dito sa dalawa, kahit magkabaligtad yan, walang problema. Basta tama lang yung posisyon, basta dito lang kayo magtatap sa dalawang wire na to mga paps ha. Tandaan nyo mga paps ha, basta dito lang kayo sa dalawang wire na to magtatap. Kahit magkabaligtaran yan, walang problema. So yun lang mga paps. So ang purpose itong button na to, para ma-reset natin yung for example, pwede natin baguhin yung kulay, tapos pwede natin makita yung trip. No, inuulit ko mga paps ha, ingat lang tayo sa pagtatap. So tandaan nyo kung saan ako nagtap ng wire, doon kayo magtatap mga paps. Okay, yung mahalaga dyan, kahit magkabaligtaran tong wire na nilagay nyo, walang problema. Basta dito lang kayo sa wire na to. Then after na ma-tap nyo, test nyo, then lagyan nyo na ng electrical tape bago nyo ibalik sa yung sa case, sa housing ng digital. Okay, so ito nga paps, i-test ko na ulit. So ayan mga paps, test natin ha, bago natin ibalik yung test natin yung kinabit nating reset button. Okay mga paps ha, yan. Okay, so ibig sabihin good yung ating mga paps. So alala ko lang ha, pag kayo na lagyan nyo agad ang electrical tape ha, kaya kung hindi ko mo nilagyan para mapakita ko lang sa inyo mga paps. Okay, so ito yung reset button na ginawa natin mga paps. Ayan, ayan, pipindutin ko mga paps ha, press ko. Yan, yun ang purpose niya mga paps, kung bakit ko nilagyan ng wirings yan, para magamit natin yung additional features ng digital gauge na to na kinabit natin mga paps. So pwede nyo baguhin ng kulay. Yan, 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 diba mga paps? Long press nyo lang. Kung gusto nyo naman makita yung trip, press nyo lang, one press lang, makikita nyo na yung trip. Ngayon lang mga paps, sayang naman kasi kung hindi natin yan. Kaya ingat lang tayo sa pagkakalikot mga paps. Okay, okay mga paps, explain ko lang sa inyo kung paano kung natanggal tong cover na to, no, ng digital mga paps. Susungkitin nyo lang siya mga paps, susungkitin nyo lang to, susungkitin, paikot mga paps, para matanggal nyo to. Dahan-dahan lang tayo sa pagsungkit, paikot mga paps. Sungkitin nyo lang hanggat sa magpantay dito sa part na yan. Kakalas nyo ito yung dahan-dahan lang, dahan-dahan lang mga paps, kalas ganyan. Sungkitin nyo yan. Tapos may turnil ito mga paps, yung turnil dito, yung nut, makikita ito, ganitong nut yan, kita nyo itong nut, nut sa ganito yan, yan. Tatanggalin nyo ito mga paps, kakanggalin nyo yung nut na nandito. Ito yung dito, natanggal ko na tatanggalin nyo yan mga paps, dalawa kabilaan. Tapos in-explain ko lang sa inyo mga paps, para tapos unti-unti yung dahan-dahanin nyo lang pag mas makikita, makakalas nyo na yan. Ito mga paps, ipupush nyo lang to konti, dahan-dahan yan, push nyo na yan. So ganun lang mga paps, kalas nyan. So pinakita ko lang sa inyo kung paano yung strategy ng pagkalas, no? So kung meron pa kayo mas magandang idea paano kalas, depende sa inyo mga paps. Ang malaga doon na nagkaroon kayo ng idea paano sa kanalas. So ito mga paps, nakikita nyo, no? Kasi dito ako nagtap ng reset button. So ganitong gagawin nyo, babalutan nyo ng ganito para secure yung ginawa nyong wirings dito sa loob. Okay mga paps, tapos dito ko sa pinadaan mga paps. Okay, para mamaya pag nag-wiring tayo dun sa
nag-wiring na tayo, wala na tayong masyadong ano yun, mag-focus naman tayo dito sa wirings. Okay mga paps, tapos okay na, ibalik na natin. Kung paano nyo siya kinalas, ganun nyo rin siya ibabalik. Okay mga paps, so inuulit ko mga paps, dahan-dahan sa pagkalas. Okay, tapos ganun, babalik nyo na ulit. So ayan mga kapaps, kakabit na natin to para makapag-wiring na tayo. Mga paps, explain ko lang sa inyo no, paano ko sa binutasan. So since ano ko sa inyo mga paps, diskarte lang talaga mga paps. Okay, so di ko na mapapakita sa inyo kasi butas na to. Okay, explain ko lang sa inyo kung paano yung mga pinambutas ko no. So mga paps, ang ginawa ko, soldering iron. Sinukatan ko muna mga paps, sinukatan ko muna. Sinukat ko muna yung part na to sa baba. So diskarte nyo lang yung mga paps, sukatan nyo lang. Tapos sukatan ko na, tsaka ko ngayon pinaso ng soldering iron no. So dahan-dahan lang mga paps para hindi tayo sumobra. Ayan. Tapos ito ganun din, soldering iron lang din naman yan. Tapos cutter, inater ko rin, ginawa ko ng cutter. Yan, dahan-dahan lang din. So meron din itong mga paps yan. Ayan, soldering iron tapos cutter mga paps. Yan lang yung ginamit ko, soldering iron tsaka cutter. Sukatan nyo lang muna. Ayan, paps. Okay, tapos mas maganda kung meron kayong mini grinder. Ayan mga paps, para mapakinis nyo yung part na yun. Ayan, mapakinis nyo mga paps. Ayan, mga part na to. Ayan. Yung mga paps, yung mga part na yun. Kung meron kang mini grinder, mas maganda para mapadali yung pagbutas nyo no? So inulit ko mga paps ang pagbubutas nito, ipinapabaya ko na sa inyo no? So hindi ko na mapapakita yan dahil butas na yung aking butas na yung panel gauge ng aking motor. So inano ko lang yung sinabi ko lang yung ano yung mga ginamit kong pagbutas. Okay mga paps, so mahalaga sukatin nyo muna bago kayo magbutas. Okay mga paps, explain ko lang sa inyo no, may additional LED na gagawin tayo sa panel. So kung napapansin nyo dito, kailangan natin maglagay ng LED sa loob ng panel para mailawan to sa paligid ng digital gauge natin. So ito mga paps na yan, papakita ko sa inyo. Ito mga paps, ito yung nilagay ko. So depende sa inyo mga paps kung ano yung available sa inyong LED, kung ano gusto nyo LED, depende sa inyo mga paps. Basta ito ang diskarte ko. So kung mayroon kayo mas maganda pa yung diskarte, mas maganda. So yan mga paps, ito dito ko siya ilalagay. Tapos para hindi siya gumalaw, lalagyan ko siya ng didikitan ko siya ng glue gun. Ito yung wiring ng ng LED natin na nilagay dito sa loob yung mga paps. So nagpagapang ako ng wire dito. Ito yun tuturo ko sa inyo. Dito kayo magtatap ng wiring nyo sa LED.
additional LED nyo sa panel. So, yung positive nya yung positive ng LED lights na kinabit natin sa loob na LED positive, yung may ball na yan, positive yan. Tatap nyo sa brown wire. Tandaan nyo yung socket na ganito mga paps. Yan. Ito rin kasi socket ng ano, nung panel na yun, no, dito ko rin sa tinap. Yan. So yung positive ng LED na nilagay natin mga paps, no, itatap natin sa brown wire, no. Hindi ko naalisan yung tape. Tandaan nyo lang yung wire ko sa inyo itatap. Okay, tapos common naman yung ground, itatap nyo naman sa green wire. Okay, yung ground wire ng LED na nilagay natin sa loob. Okay mga paps, so testing natin mga paps. Ganito yung mga paps. Oh, yan. Pag on natin, mag-iilaw yung LED na nilagay natin sa loob mga paps. Yan ang purpose niyan. Pag nagano tayo, pag nag-part light tayo, ilaw yan. Yan. Ayan yung mga paps. Kasi kung hindi tayo maglalagay ng additional LED, parang ganito lang yung mangyayari. Parang ganyan lang yan pag nag-on tayo ng part light. Kaya para dagdag forma rin, at lagyan natin ng LED. Yan, okay? So, parang ganyan mga paps. Yan, di ba? Yun lang mga paps, no? Sana mag-get nyo, no? Ayan mga kapaps, teka lang, wait lang mga kapaps, ilawan natin para madilim na eh. Ayan mga kapaps, nakapit na natin yung digital gauge natin. So ipapapansin nyo rin yung ating reset button, dito ko nilagay mga kapaps. So depende sa inyo mga kapaps kung saan nyo gusto ilagay yan. Sa akin dito. Okay, so ayan yung wiring na ginawa ko sa reset button ng digital gauge. So ayan, makikita nyo mga paps. Ayan. So bago tayo mag wiring, gusto ko lang pakita sa inyo. So yun, ngayon ilalagay natin ito yung sa speedometer. Speedometer yan mga paps. So bitawan ko ito. Paps, nakabit ko na yung speedometer cable ng ating digital gauge. So ngayon mag-wiring naman tayo turo ko sa inyo yung pag-wiring, tamang pag-wiring mga paps. Kagaya yung wiring natin, kagaya yung sa LED yun, para sa magkailaw yung ating dashboard. So ito naman yung wiring para sa digital gauge na ikakabit natin mga paps. Okay, so panoorin nyo mga paps para please hindi kayo magkamali mga paps. Okay mga paps, yan, mag-wiring na tayo mga paps. Panoorin nyo lang to mga paps, huwag nyo nang pansinin yung gulo ng wiring, no? So pansinin nyo yung sasabihin ko, ituturo kong wiring, no? So mga paps, may 4 na wiring lang to si digital gauge, no? So merong green. Ito yung green na to, ito yung ground nya, no? Tapos tong blue white, ito naman yung sa fuel gauge mga paps, fuel gauge to. Tapos tong black red, yan na, black red, ano naman to sa RPM.
So yung black naman, ito yung accessories wire niya. Ito yung supply ng digital gauge. So mapapansin nyo mga paps, naglagay din ako ng fuse. So ayan, kaya okay mga paps, isasayin natin. So yung green wire ni digital gauge, green wire ni digital gauge, itatap natin sa green wire. So siya nga pala mga paps, tandaan nyo to. Ito. Tandaan nyo tong socket na to. Ito. Yan. Dito ako nag-tap sa taas. Hindi na ako dito nag-tap sa baba. Taas. Para hindi na ako okay mga paps, tandaan nyo. Okay mga paps, ulitin ko. Green wire ni digital gauge, itatap natin sa green wire ng motor. Tapos yung blue and white stripe ng digital gauge, ito yung RPM, fuel gauge, itatap natin sa yellow with white stripe. Yan mga paps, tandaan nyo, yellow with white stripe. Huwag kayong magkakamali dito mga paps, huwag kayong magkakamali dito, kasi pag nagkamali kayo ng tap dito at nalagay nyo ng positive yan, lilihab yung motor nyo. Yun lang, for safety lang tayo mga paps. Okay, so sa black wire and red stripe ng digital gauge, itatap naman natin. Magduduktong tayo mga paps, duduktong tayo ng wire kasi kailangan itatap kasi natin to sa papuntang CDI. Ayan, yung CDI mga paps. Papansin, ayan, dito natin siya itatap sa, ayan black with yellow stripe. Tandaan nyo lang yung posisyon mga paps, black with yellow stripe. Dito nyo itatap yung pinaka RPM ng digital gauge. Okay, tapos sa black wire naman, ito yung accessories wire, itatap natin to sa accessories wire din. Ang accessories wire na kulay ni reciprocation is black din. So itatap natin to sa black wire, accessories wire ni reciprocation. Okay, so mapapansin nyo mayroon akong nilagay na fuse. So 15 amperes to. So pwede ka maglagay ng 10 amperes or 15 amperes. So huwag na tayo tataas sa 15. Okay mga paps, so for safety na ating digital gauge in case na tumaas yung voltahe. Okay mga paps, no? So ayan, ganun lang kadali mga paps. So wag yung, pag naitap nyo na, wag yung kakalimutan na lagyan ng electrical tape, no? Papansin nyo, hindi ko na tinanggal yung tinap ko kasi para hindi na tayo tumagal sa video. Yun lang mga paps. So sana may natutunan kayo. So ang tips ko lang mga paps, ingat tayo sa pag-wire, no? At yung mga wire na ginagamit natin mga paps, tandaan nyo, huwag tayong gagamit ng substandard, doon tayo sa quality. So minsan doon tayo nagkakaproblema sa wiring. Okay mga paps, so okay na tayo, no? Sana nasundan nyo yung wirings na sinabi ko mga paps. So ayan, so testing natin mga paps. Okay, okay, isa pa. Okay, good. Tapos part light. Okay, tapos sa ating reset, papansin nyo yung at ito yung reset button natin. Dito natin makikita yung trip, kung ilan na yung tinakbo mo. Yung mga paps, pag pinares ko to, ayan, trip, so kung ilan na yung tinakbo mo, yung makikita ko ilang kilometer na yung tinatakbo mo. Okay, tapos yun ang purpose nito, yung trip. Tapos yung pwede mong baguhin yung kulay ng digital gauge, no? Press hold nyo lang, steady nyo lang. Yan. Diba? Nagbabago yung kulay. Ayan yung mga paps.
Yun lang, dalawa lang yung function ng reset button, ayun lang, yung mababago yung kulay, tsaka yung trip ng natin. Okay mga paps, so sana may natutunan kayo sa video na to, at pasensya na sa natagalan tayo at ngayon tayo nakapag wiring, no? So yun lang mga paps, sana may natutunan kayo. God bless you sa inyo lahat. Ingat tayo sa pag wiring mga paps. Bye bye.